Isang simpleng drawing, kayang bigyan ng bagong buhay ang isang tanawin. Yan ang reality-based art ng isang Belgian artist. Ang bersyon naman dyan ng mga Pilipino, pagtatanghal na wala sa entablado, si JP Soriano on assignment. Mga iginuhit na hayop na swak mismo sa larawan. Mga gusaling tila mas pinalaki at pinalawak. At iba pang mga nakakaaliw na kombinasyon ng magkaibang sining. Ito ang obra ng Belgian artist na si Ben Heine. This technique is one of my series and I call it pencil versus camera. So it mixes photography and drawing, and usually I place a piece of paper with a creative drawing inside a photo. Gamit ang lapis, papel at kamera. Ang totoong larawan, kayang gayahin at buhayin ng isang simpleng drawing. Art imitates reality, ika nga. It has to be a mirror of the society you live in, so I try to be a mirror of the things I live and I to express them in my artworks. Sa Pilipinas, matagal ng tema ang realidad lalo na sa teatro. At sa pagkatanghal na ito, ang mga artista wala sa karaniwang entablado. Kung nasaan ang issue, ang palabas, doon din mismo. At dahil bullying ang paksa ng site-specific performance ng Philippine Educational Theater Association ngayong taon, umiikot sila sa lahat ng mga pasilyo ng eskwelahan. Ang site-specific, very participatory. Ginagaya nito yung totoong nangyayari sa lugar. Ang mga aktor, mistulang kaklase lang ng mga estudyante. Effective siya kasi witness ng bata. Mas nababalikan nila yung karanasan nila o ng mga kasama nila. Dahil mas naiintindihan ng mga artista at maging ng mga manonood ang issue, ang palabas na ito, matatawag daw na art psychotherapy. Kasi merong comfort sila o relief na nakukuha mula sa mga art forms na yon. Ang sining ng imitasyon, nakaugat na raw sa ating kultura at kasaysayan. Ang sining nga ay kinukuha ang esensya kung ano yung katotohanan sa kabila ng realidad na nakikita natin. Kita yung baha, kita yung mga kalat ko, hindi yung pagbabayo, wala nila sa ating lahat. Ganito rin isinambuhay ng dulang Rock of Ages ang tila makatotohanang sitwasyon ng pagbaha sa isang komunidad. Dahil sa basura, nagkasanga-sanga na ang problema ng Villa Venecia. Ito naman ang Artex Compound, isang barangay sa Malabon na 10 taon nang lubog sa baha. Ang Artex dati, hindi ito dati binabaha. Nung nagtambak sa dagat-dagatan, lahat ng waterways ng Pangulo dito na mismo na napunta. We were aware of other communities that were underwater but not as grabe as Artex. Nung nakita ko nga, sabi ko, oh my God, parang nga siyang Villa Venecia. Sana mayroon kaming napukaw ng mga damdamin at mga isipan na natutulog at nagbubulag-bulagan. Sana magawa ng paraan. Ang sining, mula noon hanggang ngayon, mabisang salamin na tumutulong baguhin ang masaklap na sitwasyon ng realidad. JP Soriano, GMA News.